kunin ko muna yung opinion niyo dito sa naging pahayag ni Congressman Goma na sabi niya meron daw media spin. Kumbaga parang inaatake siya ng iba't ibang mga media organizations patungkol dito sa flood control project. I'm sure nadinig niyo po yan, no? Dahil malaking balita yan. Ano po ang tingin niyo rito? Actually po no, doon sa narinig ko na sinasabi niya tungkol sa yung sinabi niya ni media spin. Ako sarili ko nga parang ayoko na nga sanang sinasagot yung ibang mga tawag sa akin kasi sa dami na tumatawag sa akin yung iba halos di ko nakilala. Yung iba yung tumatawag, sinasabi may mga gustong tumawag sa akin na galing sa media. Ang sa akin lang naman dito, gusto ko lang marinig yung unang side ko. Pero sa ngayon na marami na itong nagtatawag sa akin, di naman din pwede na di natin sagutin kasi nasa public service tayo. Kung kailangang may kailangang malaman ang nagtatawag sa atin ay kailangan masagot natin to. Tungkol doon sa sinasabi ni Congressman Richard Gomez, wala naman akong kilala sa halos lahat doon sa mga tumatawag sa akin, maliban na lang sa mga local na media na nandito sa amin na galing sa Tacloban. Pero the rest, wala talaga akong kilala. At saka kahit man is ibang tao, wala rin akong pinagsasabihan, wala akong kausap na iba tungkol dito sa mga interviews na umabot sa akin. At saka kailangan naman din siguro no para sa akin lang bilang isang public servant, pag may mga issues na itatanong sa atin, may kinalaman doon sa mga pagsiservisyo natin lalo na sa tao, kailangan naman siguro nating sagutin 'yon para doon sa impormasyon ng lahat. Okay, sige. Tumbukin na po natin itong issue, no? Merong flood control structure or project yan po sa inyong munisipalidad. So ano po yung issue nyo dyan sa proyekto na yan? Actually, yung nakaraang Lunes, August 25, dahil sa malakas na pag-ulan dito sa amin, so may nangyaring pagbaha at doon sa pagbaha na yon, may nasisirang isang proyekto ng flood control dito sa isang barangay sa amin, Barangay Riverside dito sa bayan ng Matagob. Ngayon, dahil sa gusto natin malaman, gusto natin na maipaalam din doon sa mga concerned na mga agencies ng gobyerno, kasama na rin siyempre sa ating congressman para malaman niya dahil pondo niya ang gagawa ng proyekto na to. Kaya mas ninanais natin na malaman kung bakit ito nasira o maimbestigahan man lang para malaman ng taong bayan o ako mismo bilang isang nangangasiwa sa bayan na to ay malaman ko kung safe pa ba tong buong project na to dahil sa baha lang na yon ay gumuho na siya. Kaya ang ginawa natin, gusto natin na magkaroon ng linaw at saka may makausap man lang sana tayo from DPWH or from sa mga kontraktor. Pero hanggang ngayon wala pang pumupunta doon sa sa opisina namin sa munisipyo. Paki-describe po yung mismong proyekto. Ano exactly yung gagawin nito dapat? Magkano ito? At ano po yung bahagi na nasira? Itong proyekto na nasira ay isang flood control project. May budget ito na mahigit sa 48 million pero ang pagkalam ko parang dalawang proyekto ito hinati, dalawang tig 48 so 96 million ang kabuuan nito. Pagkatapos mayroong portion around siguro mga 25 meters ang bumagsak. So base doon sa nakita ko, kahit man lang kung sana itong proyekto na to mayroong koordinasyon sa atin, siyempre malalaman natin kung ano ang program of works. Kasi ang mangyayari diyan pag kumuha sila ng permit doon sa opisina ng engineering, magsasubmit sila siyempre ng POW. Pero ako personally, nakita ko doon sa proyekto ay medyo kulang talaga kahit yung mga bato. Unang-una, nung tinanong natin ang isa sa mga engineers, sinasabi niya naman na head size. Pero nakita natin ay hindi ganon kalaki yung mga bato. Tapos ang lalayo ng mga kabilya, nakita natin ganon pa rin na medyo may problema. Tapos ang pagkaalam pa natin dyan sa proyekto na yan ay kulang sa mga sheet files kung saan
Yun ang pinakaimportante kasi yun ang magiging pundasyon ng isang flood control project o isang flood mitigation wall. So dapat malaman natin kasi napakalaking proyekto yun. At ang gamit nito, ang purpose nito is for flood mitigation, which is very very important doon sa bayan namin at sa lugar na yun dahil flooded area talaga ang lugar na yun. So yung bahagi na sira po, ano yung nag-iepekto nito dun sa lugar ninyo? Yung bahagi na sira, actually, hindi pa naman kasi tapos yung proyekto. Yung bahagi na nasira ng siyempre, yung tubig talaga ay tumatawid na sa bandang papunta doon sa kalsada, papaakyat na ng papunta ng bayan namin, papunta na sa bayan. Pero itong proyekto kasi na to, isang side lang ang ginawa nila ng program. Sa kabilang side, nagkakaroon pa rin to ng flooding, which is mayroon namang mga taong nakatira doon. May mga residente na nandun sa kabila. So mabuti na lang din na bumagsak yun kasi kung hindi yun bumagsak, pag akyat ng tubig, yung mga nasa kabilang ay tatamaan pa din. Okay, teka, paano nakalusot po yung ganyang proyekto? Basically, you're raising questions about the project, no? Pero paano nakalusot sa pagkakaalam ninyo? Dahil sa budget ito ng galing sa Kongreso, tapos napunta sa DPWH, si DPWH naman ay siyang nag-implement nito nung nai-award na sa isang kontraktor, itong GB Enterprises na kontraktor. Pagkatapos, ang lang namin, ang isang mga tanong lang talaga namin dito, maliban sa walang talagang maayos na koordinasyon ng ang proyekto na to, dahil dapat man lang sana nagkaroon dito ng parang public consultation. Then nagkaroon tayo, nasama yung bayan natin, nasama doon sa planning, kinukunan tayo ng idea or kung anong magiging suggestion natin, tama ba to o hindi. Pagkatapos, yung kinuhanan sana nila ng building permit or construction permit para naman at least kami may panghahawakan na program of works kasi yun ang isa sa mga kailangan natin pag kumuha tayo ng construction permit or building permit. Magbibigay tayo ng kopya ng program of works. Pero wala yan, hindi. Kahit naman nung nag-umpisa yan, nagkaroon sila ng groundbreaking during implementation, ay wala talagang koordinasyon sa amin at saka yun nung nangyari pa ang pag groundbreaking ay sila lang parang ginawa pa tong pamulitika dahil sa nung nag groundbreaking sila lahat ng mga kasama yung kalaban namin sa politika instead of yung mga nasa engineering office at saka municipal planning officer natin. So basically, hindi kayo magkasundo ni Congressman Goma. Tama, di ba? Actually, ganun talaga kasi nasa kabilang partido ako pero kahit naman ganun, sa trabaho sa politika hindi naman dapat ganun ang mangyayari. Dapat nag-uusap yung mga nasa serbisyo para mapagplanuhan kung anong pwedeng gawin para doon sa taong bayan. Pero ang nangyari, mula naupo ako, since my first term, kasi second term ko na ngayon, ay hindi ko talaga na hindi namin nasubukan na nagkaroon kami ng time na magkausap ni Congressman Richard Gomez.